Po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Doc. Good morning, magandang umaga po, Ma'am Doris at Sir Ay, Robert. long At time lahat no ng hear. nakikinig. Oo, matagal na, lagi ito na-i-interview. Correct. Sabi sa'yo, napakagaling niya. Kahit sa Senado, pinanonood ko lang siyang gano'n kapag nag-explain siya partner. Ikaw ba, Doc, hindi ka pa nilalaglat, natrangkaso? Wala pa naman. Tapos na, mga 2 weeks ago, actually, sunod-sunod, upo si Pontang kaso. Lahat po tayo, mukhang tinatamaan po. Oo nga po eh. Oo nga. So, partner, malaman natin kay Doc kung ano yung mga, kumaga yung top of the mind na question. Sige, go. Sige, una, Doc. Ngayon po na ganito, may mga nilalagnat pa rin, may mga mabibigat pa rin ang katawan, may mga inuubo-ubo pa rin, lalo ang mga senior citizen. Kapag ganyan po ba, pinapayagan or okay ba sila magpunta sa mga sementeryo para dumalaw? Napakarami pong mga tao din dun, Doc. Well, alam naman po talaga natin ngayon, respiratory virus season, yun yung mga trangkaso, RSV, yung mga common cold, laganap po talaga. Ngunit, hindi naman to parang nung pandemya na sobrang delikado paglalabas. So actually, ang importante is, meron naman tayong mga panglaban dyan. Aside from yung sinabi nyo na nga, hopefully nakapag-flu vaccine sila, pwede naman po gumamit ng mga mask, pwede pong yung mag-social distancing. At yung important po talaga is yung malusog po tayo, hindi po tayo stressed, nakatulog po tayo ng karapat-dapat na oras at yung healthy po yung nutrition. So yung mga ganung bagay po, hindi naman po natin kailangan yung pagbawalan yung mga ganitong klaseng bagay, ngunit kinakailangan pong mag-ingat. May pag-iingat. Pero pwede ba yung Doc, yung mga uminom ng mga supplements ba? Vitamins? Vitamins. Partner? Pwede ba yun? Well, yung mga supplements po, tulong lang po naman talaga yan sa ating katawan, assuming po na ginagawa po natin yung dapat sa pag-alaga sa ating katawan. Yung supplements mismo, kung hindi ka natulog ng karapat-dapat, 2 oras lang yung tulog mo sa isang araw, hindi ka naman kumakain ng healthy diet, yung supplements, hindi naman po yan milagro na mapoprotektahan ka. Ang basis po talaga nung paggamit ng supplements ay inaalagaan po natin ng ating katawan. Opo. Kung pag-inom ng tubig, nakakaramdam ka na, teka lang, mukhang aatakihin ako ng sakit nito. Ininuman ng tubig, tama ba yun? Healthy ba yun? Well, depende po. In general, maganda po talaga na well-hydrated po tayo dahil nakakatulong po yan sa ating well-being. Ngunit may mga tao po dapat hindi masyadong madaming uminom ng tubig. For instance, yung merong tinatawag na heart failure or may mga problems sa kidney, pwedeng makasama po yun kung sobra-sobra po yung iniinom na tubig. Kaya ang pinaka-importante po talaga, lalo na kung meron tayo yung tinatawag ng mga comorbid condition, kausapin po natin yung ating doktor kung paano po manatiling malusog. Ayan. Yung sa sementeryo na sinabi mo, partner, paano yun kung walang dala na mask? Walang pamprotekta. Sa palagay nyo, Doc, kailangang hindi sila papasukin sa loob? Well, ano po yan kasi mahirap po talaga yan. Alam naman natin nung pandemic, galit na galit po yung mga seniors sa amin. Nung sinabi natin, hindi po talaga sila pwedeng lumabas. So, ang importante po talaga dyan, yun nga, maghanda po talaga tayo. Unang-una, kung may sakit na po tayo, or kung malala po yung ating mga comorbid, siguro mas mainam po talaga na iwasan po natin yung mga crowded areas. Pero doon sa mga malusog naman na matatanda, hindi naman po talaga problema kung pupunta sila doon as long as gumamit po talaga sila nung proper safety measures. So, lalo na yung mga relatives, remind na lang po, ito po yung mask kasi mas mataas po talaga yung risk kung hindi po tayo mag-ingat. Opo. Sa mga ganitong panahon, Doc, di lahat nga nagpa-flu vaccine ka na, di ba? Minsan kinapitan ka pa rin. And then yung iba naman nagva-vitamins, kinakapitan pa rin. Pero ano ba dapat yung standard na way, para mas mapanatili natin malakas yung kalusugan natin, mas mapanatili natin malakas yung immune system natin, lalo na ngayon, talagang sunod-sunod yung mga sakit. Tsaka mahirap magkasakit ngayon. So yung mga importante naman po talaga yon, yung basis, yung healthy body po, yung good nutrition, good sleeping habits, at yung pagbabakuna po kasi yung iba, binigyan sila ng flu vaccine tapos iisipin nila, nagkaroon pa rin naman ako ng flu, wala namang kwenta yan, next year hindi na ako kukuha. Pero dapat isipin mo, ano kaya yung itsura mo kung hindi ka kumuha ng flu vaccine?
Kasi alam naman natin, Correct. yung flu vaccine, bagamat hindi siya 100% na mapipigilan yung pagkahawa, naproprotektahan po tayo against hospitalization at severe disease and yung post-influenza pneumonia na tinatawag. So importante po na intindihin po natin na okay, nakalusot nga yung influenza, pero anong itsura mo kung hindi ka nagpapakuna? So lagi po nating iisipin na nakakatulong pa rin ito kahit meron na nalulusutan. Opo. Paano po kung ikaw ay masugid naman na nagpapabakuna, pero ang mga kasamahan mo sa bahay ay ayaw? Paano yun? Well, importante po talaga una, yung iintindihin po natin yung sariling katawan natin kasi tayo rin naman yung magkakasakit. Pero yung mga kasama po natin sa bahay, alam po natin na personal decision yan. Pero ang ginagawa po namin usually is kung gusto mo, pwede mong isama sa doctor's visit para makausap po namin, para malinawagan po kung ano po yung mga benefits ng pagbabakuna, lalong-lalo na dun sa ating mga vulnerable population katulad ng matatanda at yung may mga kapansanan. Libre po ba? Robert, na libre ka ba? May libre, may bayad. So kapag may libre, i-grab mo muna siguro, di ba? naman. Doc? Opo, yeah, I think po, importante po yung mga ginagawa ng ating mga LGU. Sila na po yung nag-i-initiative na mag-provide ng mga free flu vaccines, lalong-lalo na sa seniors. Bagamat, alam po naman natin ngayon na nag-universal healthcare tayo, at pwede po natin gamitin yung mga konsulta package. Minsan po, meron po talagang mabibigay rin dyan na mga flu vaccines, lalo na sa mga health centers. At importante po talaga, lalo na kung may mga katanungan tayo na ganyan, ay kumonsulta po tayo sa doktor. At dahil na nga doon sa mga konsulta centers, pwede po natin itong i-avail as long as yung PhilHealth po natin ay okay. Ayun, oo. Pero ngayon, medyo naman merong dadating na long weekend, partner. Pagka sinabi po nung tao ay parang ayokong pumasok kasi masama ang mabigat ang aking pakiramdam ko, mga ganun. Baka mahawaan ko pa yung mga kasamahan ko. Pwede po ba yun, Doc? At hindi mababawasan ng sahod? Kasi marami. Hindi, papasok ko na to kasi mababawasan ako ng sayang ang araw. Oo. Well, ano naman po yan, binabalanse naman po natin yan. Siyempre, ayaw rin naman natin yung mga tao hindi na pumasok dahil natatakot sila sa sakit. Bagamat importante po talaga na kung may sakit na po talaga tayo, kailangan po natin magpahinga. Ang mangyayari po dyan, lalo na dun sa mga HR, sa mga human resources, is tingnan po nila yung guidelines nila. Siyempre, kung inuubo ka na, meron kang sipon, meron kang lagnat, mas maganda po na huwag nang pumasok para hindi makahawa ng iba. Pero kung ang issue po ay natatakot ka na mahahawa ka, ay pwede ka pa rin naman pumasok as long as wala ka sintomas. Pero pwede po kayong gumamit ng mask at yung mga bagay po na makakapag-prevent na mahawa kayo ng sakit. Isa pa, Doc, dito sa mga, dahil uso nga ito, mga trangka-trangkaso na ito, doon po sa figures na nakikita ninyo, sa napag-aaralan ninyo, tumataas pa ba or may decline na doon sa number ng mga nagkakasakit nating kababayan? Well, sa ngayon, wala namang pagkakaiba masyado dun sa nakita natin in the previous years. Pero sa ngayon, ako mismo kasi, yung mga tinitingnan ko sa pasyente, mukhang mas bumababa na po, kumukonti na po yung nakikita namin. Although yun nga, sa clinic ko lang yan po. Ako nga mismo, mga 3 weeks ago, sunod-sunod yung ubot sipon ko, pero ngayon okay na po ako. So, ang importante is tinitingnan po natin itong trends over time. Mamaya nga po, may meeting ako with the Department of Health. Meron po kaming grupo na nagtatrack po nito at magbibigay po sila ng latest na mga statistics at kung ano po kailangan gawin. Pero wala pa tayo ulit nakikita, Doc, na yung pila doon sa parking lot ng mga ospital. Or baka emergency na pupuno. Yun, oo. Wala naman pong ganun sa, at least sa hospital naman, wala naman po ako nakikita. Dati nga, mga 2-3 weeks ago, medyo madaming tao po sa clinic at marami po talagang may ubo at sipon. Pero ngayon mukhang nagsuslow down na po. Ay, very good, very good. Sana ay patuloy na bumaba pa. Hanggang maging zero. Pwede dapat ba yun? Ang tanong din doon, Doc, halimbawa, kung hindi tayo nakaligtas, sabihin natin, ganun talaga na hawa tayo or whatsoever, paano naman ang dapat gawin ng mga individual na nagkaroon na ng ganitong sakit, na trangkaso na, para hindi po maulit, baka paulit-ulit kasi. Maulit? Actually, pwedeng, kasi marami po yan, kahit sabihin natin trangkaso,
or yung mga tinatawag na influenza-like illness. Hindi lang yan trangkaso, hindi lang yan flu. Meron na dyan yung RSV, meron rin dyan yung tinatawag na human metapneumovirus, may mga enterovirus, kung ano-ano, madaming viruses na nagkakos ng tinatawag na common cold at flu-like illnesses. So, umiikot po talaga yan. So, pwede siya talagang maulit, unfortunately. Kagaya na nangyari sa akin, sunod-sunod na 3. Yung mga ganitong bagay po talaga, ang importante ang panlaban po natin ay yun nga, malusog na katawan, proper nutrition, get enough sleep, at yun nga, yung paggamit po ng ating mga public health standards, yung paggamit po ng mask, nakakatulong po yan para hindi po tayo matamaan ng mga ganitong sakit. Ay, maraming salamat naman kung gano'n. At ngayon ay properly informed na tayo, partner. Diba? Importante pa rin ang bakuna. At ano to? Tama yung sabi ni Doc. What more kung hindi ka nagpa-flu vaccine, di ba? Oo, ang sama ng itsura mo doon. Ibig sabihin ni Doc noon, kumbaga ay halatang-halata na hindi ka well, 'di ba? Hindi ayos ang iyong pakiramdam. Kaya lalo kang ano ng mga tao, ay bakit ganyan naging itsura niya? Ay natatakot tuloy ako doon sa ILI na 'yan. O, di ba? Ngayon nakita na natin ang tamang pag-assess ng mga ganyan Narinig yun na mismo sa eksperto, di ba? Doktor mismo ito. Okay. Sige, Doc. Pag-ingatan niyo rin po ang inyong sarili dahil lahat tayo. Si Robert po, kakagaling lang sa sakit. Lahat na nga tayo po. Anyway, maraming salamat po, Doc, at mag-ingat po kayo. Thank you, Doc. Thank you po. Maraming salamat at laging stay safe po. Apo.